Tamundong ay ang pagbabago po. Sabi nga po namin palagi, let's make a change in the city of Manila. And that change ay para po ang ating pong Maynila ay maging globally competitive, hindi lamang sa ibang bansa, dito ba, in terms of economics and also sa tourism, considering that Manila is the capital city of the Philippines. Ito pong bagay na ito that really inspired me so much, na alam ko pong pagkasama po namin at kami pong dalawa ni Mamara bilang isang babae, this is women's empowerment na ipakikita po namin hindi lamang po sa lungsod ng Maynila, upang katuwang po kami ng ating Pangulong President Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang layunin na bagong Pilipinas. Ang layunin naman po namin ni Superhero Mara Tamundong ay ang bagong Maynila sa bagong mayora sa pamumuno po ni Superhero Mara Tamundong. Okay, maraming salamat Vice Mayor Remy Oyales. Last question na lamang at saka parting words ninyo later on. Kasi mayroon pa tayong dalawa pa, no? May dalawa pa tayong mga papanayaming mamaya. Okay. Sir Jed, babae. I mean, dalawang babae lalaban sa mga kalaban, ano? Pero doon sa kabila, may babae man, pero babae lalaki. May babae ba rin doon sa kabila? Wala. Mukhang wala, no? Babae lalaki, ganon. Pero dito, babae sa babae. Ito ba ay masasabi nating mas advantage, mas marami ba sa lungsod ng Manila ang mga kababaihan kumpara sa mga kalalakihan? Saya, matagal na ho kayo nasa politika, sabi mo, 38 years po kayo naging barangay official. Doon na sa barangay nyo para mas accurate tayo. Saan mas marami, babae o lalaki? Actually po sa Manila, marami ang lalaki. Maraming lalaki? Oo. Pero dito po, sa labang ito, babae, naniniwala po kasi ako. Kasi po, alam naman natin, paano magmahal ang isang ina sa kanyang pamilya. Hindi po katulad ng, yung ama, alam naman natin na ano. Pero ang ina po kasi, lalo na ang mga katulad ni Super Mara Tamundong at ni Vice Mayor Remy Oyales, malaki po ang paniniwala ko na kaya po nilang i-handle. Kasi sabi nga po sila, bilang mga babae, pero paninindigan po nila, nakita ko, lalaki. Mas higit pa sa lalaki, nakita ko paninindigan nila. Kung gaano nila pinapakita ang pagmamahal nila sa kapwa namin Manileño. Kaya ako po, naniniwala ako, buong puso po ako naniniwala, mas kayang i-handle ng mga babae ang pagpabago sa Maynila. Sapagkat makikita naman natin sa isang ina ang pagmamahal sa kanyang mga anak. Okay, last, mayroon pa akong gusto ihabol. Definitely, maraming mga senior citizen. Opo. Okay. Alam naman natin talaga sa mga balita, mga nakikita natin pati sa SOCMED, at saka mga sinasabi ni Super Mara Tamundong kapakanan ng mga senior citizen. Opo. At nakita rin namin sa mga footages na kahit na uga-uga talaga yung pinaglalaban nila si Mara Tamundong. Do you think this is an advantage sa kandidatura ni Super Mara? Ay, opo. Napakalaki po. Kasi po alam niyo sa Maynila. Sa Maynila po, ang ayuda, ang allowance ng senior citizen is 500 monthly. Pero pagka na-late ka ng kuha, forfeited. Ganun. Ngayon, nasaan? Sige. Ngayon, ang plano naman ng ate niya, kasi 500 si kuya, ngayon si ate, gagawin niya raw 1,000. Okay. Pag nanalo. Pag nanalo. Ang pondo po ng Maynila, humiitung mo ng 34 na bilyon. 34 billion. Opo. Ngayon, kung ang isang senior citizen, bibigyan mo ng ayuda or ng allowance na 2,000 isang buwan, kayang-kaya po. Sa laki ng
2,000 kaya Isang buwan. sa isang buwan, bawat senior citizen. Bawat senior citizen. Kaya doon sa budget ng Manila. Kaya po, kaya yan po ang isang itinataguyod ni Supermara sa Maynila. Nako. Kaya yan po nga, kaya nga, sabi ko, ako bilang senior citizen din po, yun ang talagang pinipilit namin na sana tulungan ng Manileño si Madam Mara, lalo na ng mga senior citizen, na iupo sa City Hall para yung mga maayos, mga pagbabago, lalo na po sa gamot. Kasi sa Manila, pag may pinasok may sakit, pag inilabas namin may sakit pa rin. Ano nangyayari? Kahit na isang booklet na reseta yan, ibigay mo sa amin, lulukin namin, hindi kami gagaling. Yan po ang kakulangan sa Maynila. Okay. Meron akong gusto ipakita. Pakita na natin yung survey. Makikita na rin ng ating matagapakinig kung sino-sino yung magiging kalaban ni Ma'am Mara Tamundong. Ito, Ma'am, 2025 elections Manila Memorial preferences. Mayoral rather preferences. Vice Mayor, sa anong survey to? Survey group? Well, I think survey Ito. Sa harap mo. Anong survey group to? Philippine Star. Ha? Philippine Star. Philippine Star? Nakalagay yun. ayun nakalagay po. Philippine Star. Philippine Star survey. Okay. Octa Research. Ako man din nabiglaan mo. Octa Research. Nang ipakita to sa akin, 34.7% gusto Ma'am Mara Tamundong. At halos kalahati lang yung nakuha ni Hani Lacuna, Mayor Hani Lacuna. Lalong mas mababa pa ang nakuha ni dating Mayor Isko Moreno. Ang tanong ko sa inyong dalawa, maikli lang. Anong sa palagay ho ninyo pinaka number one factor? Bakit ganyan po kalayo ang agwat ng mga sumunod na mga mayoralty candidates sa lungsod ng Manila? Vice. Well, ako po, ang nakikita ko po dyan, bakit po ganyan ang resulta ng survey. Na ang Manileño po nangangailangan na po ng pagbabago. Okay. Yan po ay sapagkat ang lahat pong mga yan ay nasubukan na po. So, parang challenge na po para po sa ating mga Manileño and na kailangan po nila ng bagong administrasyon na tututok upang maiangat ang antas ng kabuhayan ng bawat Manileño. Maaari hindi na nila nararamdaman yan sa panahon ngayon. Kumbaga, parang may malaking, ang gusto po nila ang tunay na pagbabago. At kami nga bilang ni Ma'am Mara Tamundong, ay nakikita po nila na meron po kaming kapasidad upang makapagbigay ng tunay na change in the city of Manila. And in fact, Sir Dong, kung nakita niyo po nung time na nag-file po kami ng COC sa COMELEC po, napakadami pong sumuporta po sa amin na volunteers. Namumula po ang paligid ng City Hall at ang paligid ng COMELEC sa sigaw ng tao ng pagbabago sa pangunguna ni Superhero Mara Tamundong. Salamat, Vice.